mga sorpresa mga mamsi at papsi, marami akong paandaan para sa inyo ngayong Sabado. Mga negosyong magpapasaya sa inyong mga panlasa at puso. Oh my siomay! Siguradong di kayo mauumay. Takoyaki na siomay, siomay na may itlog ng pugo, at siomay na may palamang keso. Bali, ito na po yung nagbibigay po sa amin pambayad ng kuryente, bills namin, pang medicine ni nanay. Presenting ang Bananarama, ang turong rumarampa ng kita. Nag-start muna ako ng 50 pieces. Unti-unti kong ina-adjust yung Bananarama kung paano siya maging coated. So mga 10K sa isang araw sa Bananarama na to. Palutin mo ako sa iyong pagmamahal. Pero kung hindi carry, gamitan na lang ng magandang pambalot. So yung kita namin sa Pangbalot PH, kapag hindi peak season, ang monthly namin na net sales nasa 5 digits. Kapag peak season, umaabot siya monthly ng 6 digits. Lahat na yan sa Pera Paraan. Tampa dito yun? Sabi dito daw, oh. Turo dito. Wala naman, oh. Saan ba? Baka mali yung lugar. Ay! Ano ba to? Galing ba to sa balon? Nagpa-laundry ba ako? Buksan ko na nga lang to. Ano ba to? Ay, baka ito na nga. Ito na nga yata yun. Ba! Eto nga, magic! Galing dito sa kulay ano na to na basket. Ito ba? Ito talaga si Mantuts. Eh, nasa si Mantuts? Nasa taas. Dito bumagsak tong aking ino-order na to. Ang galing naman! Kakaiba ho ito, ha? Eh, paano ko nga ba ito babayaran? Hello, ma'am! Ay! Good afternoon. Ay! Hinahanap mo ba ako o yung Bananarama ko, ma'am? Ito? Ayan. Kayo the ba best si Mantos? Yes, ma'am. The best Ay, in ito pala si town. Mantos din, ha? Ma'am Nagulat Susan. naman ako dito sa basket na to. Opo, masarap po yung turon nila dito. Yes. Usually, pag nagpupunta kami dito sa UST to visit my daughter, pupunta kami dito kay Mantuts para bumili ng kanyang Bananarama. Actually, nakita ko lang siya sa Facebook, nag-viral sa mga YouTuber. Up next, ano kaya ang sikreto ng turong ito na more than 10 years na in the business? Alamin ang turon na binabalik-balikan ng mga tikimer. Abangan, mamaya. Isang social enterprise kumikita ng libo-libo para sa kanilang mga tauhan. May talento ka ba sa pagdedesenyo? Pwedeng gawing negosyo. Ang turon, akala mo'y hinuhulog galing sa langit. Totoo ngang biyaya raw mula sa itaas para kay Mang Toots. Bakit kamo? Dahil sa loob ng mahigit isang dekada, ito ang dahilan ng rumaragasa niyang pagpapala. Ang tawag niya rito, Bananarama. Ang Bananarama ni Mang Toots, institusyon na. Pero kahit pa matagal na, para bang hindi naruruma, naluluma. Ano kaya ang sikreto niya? Ngayon po, gagawa tayo ng Bananarama sauce. Ang una nating gagawin is yung pineapple juice. Ilalagay na natin dito. Ilalagay naman natin yung sugar. Hahaluin natin ng kaunti muna, mantikilya or margarine. Ilalagyan na natin ng langka, cinnamon. Haluin hanggang sa matunaw ang lahat ng sangkap. Ito, lalagyan na natin ng banana flavor. Lalagyan na natin ng rum. Hala, nakakalasing ba yan? Pang-flavoring lang to. Hindi tayo malalasing nito kasi maluluto na yung espiritu nito. Yan. Ayun naman pala. Ngayon tapos na ang coating. Ihahalo na ito sa piniritong turon. At turon! Ito na ang Bananarama. Dating OFW si Mang Toots, gaya ng maraming Pinoy, nagsakripisyo siya sa abroad para sa pamilya.
pero kinalaunan, nagbago ang kanyang plano. Mas maganda ang feeling mo at malapit ka sa pamilya mo eh. Nasa tabi mo sila, kasama mo everyday. Yun ang pinaka-the best doon. Nung unang nag-put up ako niyan, yung anak ko 4 years old pa lang, si Toots Jr. eh. Kaya nga minsan pag mga nag-attend ng party, nandun yung mga parents, sabi ni kay mami niya, Mami, saan yung daddy ko? Kaya yon sabi sa akin ni Mami by phone, yung anak mo naghanap na ng tatay. Sige, sabi ko, bigyan mo na lang ako ng 1 taon. Iipon lang ako ng kaunti para sa pangkapital. Mula sa pagiging kusinero sa barko, pag-uwi ng Pilipinas, naging kusinero si Mang Toots ng sarili niyang karinderya. Ginawa kong luto, international cuisine, may twist na pagka-Pinoy. Kasi ang gusto kong mangyari, medyo mura lang yung mga materyales na makukuha mo lang sa palengke, kaya magkaroon ng twist yun. Nagustuhan naman ng mga taga-uste. Hanggang sa isang araw, parang hulog ng langit na naisip niya ang recipe na bumago ng kanilang buhay. How many years na nabukas na ako sa Mang Toots, nag-iisip ako kung anong dapat kong gawin na dessert. Nasabi ko, pwedeng i-take out, pwedeng habang naglalakad ka, kakainin mo. Yung para bang pangmasa. Yun na, nakita ko itong ali, gumagawa ng turon at saka banana Q. Sabi ko, ito na yata yung kasagutan ng research kong dessert. Sabi ko, banana rama. Bartender po kasi ako dati, bago ako nagkusinero. Mahilig din ako mag-mix ng mga concoction ng mga alak. So, pineapple at saka ram, paghahaluin ko, i-coat ko dito sa banana rama. Unti-unti ay nakilala ang kanyang karinderya dahil sa Bananarama. Lalo na feature ako sa mga iba-ibang channels. At saka yung ngayon, in future, yung mga nagbablog na, lalong dumarami. Pila-pila na yan. Sa simula, hindi agad nakuha ni Mang Toots ang tamang timpla na ngayon binabalik-balik ang Bananarama. Inabot din daw ng 3 buwang pag-eksperimento bago tuluyang naka-jackpot si Mang Toots sa recipe ng Bananarama. Nag-start muna ako ng 50 pieces. Tapos, unti-unti kong ina-adjust yung Bananarama kung paano siya maging coated. Noon kasi parang labsak pa siya eh. Yun pala yung time limit noon eh. 500 piso lang ang ginastos niya sa simula. Makalipas ang 11 taon, nakagagamit na sila ng 1,500 na piraso ng saging at nakabebenta ng 6,000 na piraso ng Bananarama sa isang araw. Kaya naman ang kita. Siguro mga 10K sa isang araw sa Bananarama na po. Bakit kaya binabalik-balikan ang Bananarama? Sweet po siya. It's like the best turon I've tasted. So sa kanya yung cinnamon sa toppings, siya yung parang nagpapalabas ng flavor sa turon. Magpapahuli ba naman ako? Siyempre, patikim din. Yan, so tikman natin ito. Yun. Crunchy. Sarap. Yummy. Sarap merienda nito. Yes, ma'am. No dessert. Kakaiba yung ano niya, ha? Style, ha? Masarap. Saka hindi siya nakakasawa. Kasi maliit yung size, eh. Yes, ma'am. So pag kinagat mo, parang kaya mo busin. Pwede ka umulit. Yes, ma'am. Unlike yung malalaking ganun, eh, no? May lang ka ba siya? May rum. Malalasin kayo mamaya niyan, ma'am. Drop down nga. Wala mga power. Masarap po. Thank you, ma'am. Ang sarap. Panalo. Kaya, bagbagsak pa nga dito. Alam mo, ma'am, kaya ako ginawa yan. Kasi noon, mano-mano lang kami. Pag umorder ng Bananarama, aakyat yung tauhan ko. Mga 10 akyat pa lang, namumutla na, ma'am. Kaya yun ang ginawa ko. Bila na lang ako ng walkie-talkie, tatawag, stay na lang siya rito para hindi na siya napapagod. Pakitaas na po yung basket natin. Yan. Baka masama kayo, ma'am. Sige. Gustong sumama ni Ma'am Susan, Bukod sa tendahang ito sa Sampaloc, mayroon din silang pwesto sa Makati. Kaya ang kanyang 2 anak, tig-isa ng tokang pwesto. Ginugroup ko na sila kung paano ang negosyo. Kaya si Toots, pinahandle ko ng Makati. Tapos ito naman, si Josa. Nag-aral po ako ng culinary arts. Inspirasyon ko siya dahil kanina ba ako natuto magluto sa kanilang 2 ng magulang ko. Ngayon, meron akong inaalagaang negosyo dahil sa kanilang 2. Kailangan namin pangalagaan, magkapatid, yung mga pinaghirapan rin nila. Alagaan mo mabuti yan, ha? Kaya ang paalala ni Mang Toots sa mga anak, Wala akong perang ipamamana sa inyo. Wala akong mga lupang ipamamana sa inyo. Kundi ang ipamamana ko sa inyo, ito,
mahalin ninyo dahil ito ang magbibigay sa inyo ng araw-araw ninyong pangangailangan. 65 years old na si Mang Toots at 35 years na rin ang kanyang karinderya. Pero kung tatanungin siya kung naiisip niya bang magretiro. Gusto ko habang malakas pa, kaya ko pa, sige lang ang trabaho ko. Para hindi ako manghina. Do I look like 65? Oh, yan ang sabi ko sa'yo. Ang tagumpay sa negosyo, hindi agad-agad nakukuha. Dedikasyon at puso ang puhunan. At taon ang binibilang para sa isang pamanang maibabahagi sa mga susunod na henerasyon. Susunod sa Pera Paraan. Flavored siomai, isang paandar ng dahil sa pandemya. Sa labo ng 2 minutes, ilang kaya ang magagawa kong classic siomai? At abangan kung kakasama ako sa Siomai Challenge. Takoyaki na siomai. Lasang takoyaki nga. Siomai na may itlog ng pugo. Ang cute naman. Parang nangitlog na pugo siya. At siomai na may palamang keso. Solid naman ang juice nito. Ito ang mga bagong flavor ng siomai na magtatanggal daw ng inyong umay. Solid siomai. Ay, ito pala yun. Hi po. Hi Ito po. ba yung solid siomai? Dito po, Ma'am Susan. Bibili ho ako. Ano pong flavor gusto niya, Ma'am? Ano ba ang pinaka-bestseller niyo doon? Actually, lahat naman po bestseller. 1 each. Pwede bang 1 each? Pwede po. Para matikman natin lahat. Yan. So, ito na. Ito yung classic. Yes po, classic po. Classic. Kasi yung nakikita ko siomai, tail. Opo. Tail yung ano. Ito pala, sabi ko, bakit kulay yellow? Kasi pala Egg wrapper po. egg wrapper pala yung ginamit nila. So, tikman na natin. Ang init. Pero sarap. Sarap nga. Sarap nga, ang lambot. Sa gitna ng pandemya, nagsimulang magtinda ng siomai ang pamilya ni Catherine. Pero kasabay ng pagluwag ng protocols, ang bigla raw pagkawala ng kanilang mga customer. Nung nag-start po na naging open na po, na wala na po yung ECQ, expected po namin medyo mas lalakas pa po yung siomai. Pero baligtad po, medyo humina po kami. Kaya po nakapag-isip kami ng alternative na bakit hindi natin baguhin na pwede naman si classic siomai ng solid siomai palitan ng ibang version. Dito nabuo ang kakaibang konsepto ni Catherine ng mga flavored siomai. Quail egg siomai po. Ay di may itlog ng pugo. Magkano to? 45 pesos Ay, po. not bad. Kasi mabubusog ka naman dyan, di ba? Ayun, ay, ganda na hati ko. Masarap. Ano pa sa ulam, no? O, syempre, na iba yung lasa niya kasi meron siyang quail egg. Parang special version to nitong siomai na to, no? Nakatikim na ba kayo ng takoyaki na siomai? O kaya'y siomai na takoyaki? Oh, well, meron dito niyan. Okay, ito naman, titikman naman natin itong siomai takoyaki. Aba, bago to ha, bago sa pandinig. Lasang takoyaki nga. Na? Siomai. Kung ang hanap niyo naman ay makesong merienda, meron ding siomai flavor yan. Ay, solid naman ang cheese nito. Saka loob-looban. Sagana-sagana sa cheese. Walang daya. Nanunot hanggang loob. Ang sarap. Kung dati, pinoproblema ni Catherine ang kawalan ng customer.
Ngayon, pinoproblema naman niya kung paano paggagawin ang napakarami niyang orders. Sa loob ng isang araw, kaya raw gumawa ni Catherine ng 6,000 pieces of assorted siomai. Oh, wow! Mahirap po kasi nag-start po kami, 4 lang po kami. Nanay ko lang, ako, kapatid ko, tsaka po yung partner ko. So yung demand po ng orders, sumobra yung dami. Kulang po kami sa manpower. Ngayon po, medyo lumakas po kami kasi nagdi-deliver na po kami ng mga milk tea shop. Susunod sa Pera Paraan. Mula sa 2 kilo ng giniling na karne, ngayon umaabot na sa mahigit 150 kilos ang nauubos ni Catherine kada araw. Kaya naman kumikita na sila ngayon ng 50 to 70,000 pesos kada buwan. Kwento ni Catherine, madali lang raw gawin ng solid siomai nila. Kaya naman, tuturuan tayo ni ma'am, paano gawin Bali, yan? ang first step po natin, egg wrapper. Okay, tapos? Tapos po, isang kutsarita lang po siya. Ay, isang puno dito. Opo. Ito yung pinaghalong chicken at saka pork. And then po, yung left hand nyo po, yun na po yung magiging hulmahan nyo po para maging bilog po siya. Ikot nyo lang po habang nakapress. Pero ikot. Ganyan lang po. Ay, ikot-ikot. Opo. Tapos, pipilitin nyo po lumalabas? siya dito sa ibabaw. Ba't lumalabas siya? Tapos, ikot nyo lang po siya. Bakit ang ganda ng forma mo? Ba't yung sa akin? Di ko maintindihan. Ipe-press nyo lang po siya dito rin sa ilalim. Ayun, okay na po siya. ma'am. Okay na ba? Opo. Parang iba talaga kinalabasan mo sa akin. Eh. Hindi ko maintindihan. At dahil itinuro mo na sa akin ang paggawa ng siomai, hinahamon kita. Oo, Catherine, hinahamon kita sa isang tagisan ng bilis. O yan mga kapuso, sa labo ng 2 minutes, ilang kaya ang magagawa kong classic siomai? Okay ma'am, start na tayo. 1, 2, 3, go! Para ang lakas ng loob ko lang, para kumasa. Dapat inayawan ko na lang to eh. Alam kong talo ako dito eh. Hindi ko alam kung ano kalalabasan dito eh. Ayan si ma'am, nakatatlo na. Ako, isa pa lang. Si ma'am, parang gumagawa ng machine. Parang machine ka, ma'am. Wala ba kayong machine? Talagang mano-ano to? Handmade lang po lahat. Talaga? Sa akin, di ko ba, dumpling ba to o ano? Siomai. Wala na. Pero, ang maganda na, pasado na ba yung sa akin, ma'am? Pwede na po. Ilan nagawa niyo? 16 po. Uy, na may inaasahan ko. Malabo namang mas marami ako magawa kayo, ma'am. Sama mo to sa lulutuin, ha? Ay, bibigay ko po sa inyo para sa inyo po talaga. Kasi maganda naman yung pagkakagawa ko, eh, oh. Mula sa 2 kilo ng giniling na karne, ngayon umaabot na sa mahigit 150 kilos ang nauubos ni Catherine kada araw. Kaya naman kumikita na sila ngayon ng 50 to 70,000 pesos kada buwan. Bali, ito na po yung nagbibigay po sa amin pambayad ng kuryente, pambayad po ng mga bills namin, tapos po pang medicine ni nanay. Ang itinuturing na sekreto ni Catherine sa tagumpay ng kanilang siomai, ang pagkakaroon nila ng lakas ng loob na maglabas ng mga bago at kakaibang flavor. Mahirap man daw kalimutan ang sarap ng nakasanayang siomai, worth it naman ang pagsubok na bigyan ito ng bagong anyo, forma at lasa. Sa dami ng pwedeng pagpilian, hindi sila madaling pagsawaan. Susunod sa Pera Paraan. Isang social enterprise kumikita ng libo-libo para sa kanilang mga tauhan. May talento ka ba sa pagdedesenyo? Pwedeng gawing negosyo. Ang mga Pinoy sinasabing may pinakamahabang Christmas celebration sa buong mundo. Paano ba naman kapag bare months na feel na kaagad ang Christmas spirit? Simulan na natin ang countdown dahil for today's video, alam nyo ba na 99 days na lang, Pasko na. Pero mga mamshi at papshi, hindi lang tayo basta-basta magka-countdown dahil bawat linggo may regalo kami sa inyo. Introducing Kitang-Kita ang Kita ngayong Pasko. Linggo-linggo, ibibida namin sa inyo ang ilang mga negosyong pwede niyong pasukin ngayong bare months para sa dagdag na kita. Pero bago natin i-reveal ang buena mano negosyo, gusto ko munang malaman kung paano ba kayo magbukas ng inyong mga regalo. Wow! At the tips! Wow! Maingat din ba kayo tulad ni Tom?
baka naman pwedeng ma-recycle pa. Tanan! O ha? Pwede ko pang gamitin uli. Excited much ba ang peg? Swerte raw kasi pag napupunit ang wrapping paper. Nagdadahilan lang. Tanan! Pero paano kung ang regalo na matanggap ninyo, ang pambalot ay mukha nyo? Yay! Ang buwan naman ng negosyo natin, isa sa mga star daw ay wrapping paper. Yo, 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 pera-peraan. Pasko na naman. Sandali, iba naman yan eh. Hindi yan. Ito. Wrapping paper, money envelopes, stickers, gift tags, notebooks, and calendars. Ilan lamang ang mga yan sa mga produkto ng negosyong ito. Ang kinikita mula sa mga ito umaabot ng 6 digits monthly, lalo tuwing peak season nitong bare months. Ang daan papunta sa mga puso ng mga customer nila, paglalagay ng personal touch para mas may impact. Nako mga kapuso, kung may computer kayo at may malikhaing pag-iisip, kaya-kaya nyo rin gawin ang mga ito. Money envelope para paglagyan ng aginaldo ngayong Pasko. Pwede kayong gumawa ng template na ready na para yun na lang yung gagamitin nyo every time gagawa kayo ng money envelope. I-import ang mga larawan na gusto nyong ibida at i-layout ito ng naaayon sa taste nyo. Then, for the design naman, pwede rin kayo kumuha online. Meron namang mga free stock designs online na pwede nyong kunin. And kung marunong kayong mag-drawing or mag-illustrate, mas maganda yun. Pwede nyong gamitin yung design nyo. Kapag happy na sa nagawang disenyo, pwede na itong isubmit for printing. So, tapos na ang printing and cutting sa loob and pwede na natin siya i-assemble. O ha? Pwedeng-pwede na lagyan ng aginaldo ni inaanak. May kaunting adjustment lang ang gagawin para pwede na rin itong ilagay sa wrapping paper, notepad, paper bag, gift tag, at kung ano-ano pa. Nabebenta ang mga ito sa halagang 40 pesos hanggang 215 pesos. Taong 2016, no, nagsimula ang Wrap Up PH bilang isang online business. Noong una, habi lang daw talaga ni Giselle ang graphic design habang nagtatrabaho siya bilang IT professional. Actually, nung grade school or high school pa lang, yun, mahilig na ako sa Photoshop. Gumagawa ako ng mga iba't ibang design. So, pag yung pamilya ko may mga events, ako yung pinapagawa nila ng invitation or posters. So, yun, naisip ko na gawin yung wrap-up. And also, mahilig din kasi ako magbigay ng mga gifts. Swerte rin daw siya kung maituturing dahil ang kanyang kuya may printing business na. Kaya ang kanyang puhunan, oras at talento lang daw. Wala rin talaga akong nilabas na pera. Kasi kung may nag-order, tsaka ko lang siya ipapaprint. Tsaka lang ako magbabayad. So ang gagamitin ko lang na pambayad is yung binayad rin ng customer ko. Noong unang 3 taon, si Giselle lang daw ang nag-aasikaso sa lahat at sinasabay niya ito sa kanyang trabaho. Kaya naman hindi may iwasan ng pagpupuyat para lang matapos niya ang mga gawain. Una, gusto ko yung ginagawa ko. Pero dahil parang pagod ka na gawin yun, parang nasistress ka na, napafrustrate ka na, tama ba itong ginagawa ko, napapagod lang ako, worth it ba? Dahil consistent naman daw ang sales at naitatabi niya ang mga kinikita niya mula sa negosyo, kinaya niyang sundin ang payo ng kanyang kuya. Ngayon, may kasama na siyang 2 graphic artist para sa negosyo. Basta hindi ka naman lugi. Work hard every day. Ituloy mo lang. Make small improvements every day. And in time, yung small business mo na yon will be bigger than you ever thought it can be. Itong hawak kong ito, pinadala naman sa akin ng pangalawang negosyo na ibibida namin sa inyo. Wow! Regalo! Buksan na po yan! Okay, buksan na natin, ha? Alam mo, pag ako, ayoko talaga ng ayoko na sinisira yung regalo, eh. Taran! Ha? Walang laman? Ano ba kayo? Ito talagang lalagyan ng regalo. Ang gusto kong ipakita. Di ba ang ganda? Talaga yun. Handmade craft boxes.
baskets, at iba pang palamuti na pwedeng ilagay mismo sa regalo. Yan naman ang mga panalong panregalo mula sa pambalot.ph. At nagsimula lang sila sa puhunang 10,000 pesos. So yung kita namin sa pangbalot PH, so kapag hindi peak season, normally ang monthly namin na net sales is nasa 5 digits. Kapag peak season, umaabot siya monthly ng 6 digits. Nag-start lang kami 7 na sizes. Ngayon, more than 100 na yung sizes namin. Gusto niyo ba magkaroon ng regalo na perfectly wrapped? Don't worry mga mamshi, I got you! Pero sa lahat ng pwedeng ibenta, bakit nga ba kahon ang napili ni Mags? Ang totoo raw, bago ang Pambalot PH, nagnegosyo sila ng partner niya si Jasper ng honey. Mula naman ang mga ito sa farmers na nakilala nila sa travels nila sa Benguet at Mountain Province. Ginagawa raw nila itong mga gift set na nakalagay sa crack boxes na mula sa Laguna. Pero nang magka-pandemya, humina raw ang benta ng mga gift set. Ganun pa man, naisip raw nila kung paano makakatulong sa mga supplier nila ng mga kahon. Tapos tong mga partner locals namin, kasi bumibisita kami personally sa kanila, nagbe-message sila sa amin na wala daw silang pangkain, wala daw silang trabaho, kasi syempre wala silang ibang masuplayan. So yun yung naging motivation namin na ibenta and start si Pangbalot. Kami na yung nagtatanong sa mismo sa mga local communities sa sinusuporta namin kung magkano talaga yung cost, kung hindi namin sila binabarat. Amazingly, tinangkilik talaga sila ng tao dahil alam nila na yung purpose is hindi lang para kumita. Alam nila na sa pagtulong nila sa business namin, tumutulong din sila sa mga kababayan natin sa mga probinsyang lugar. Dahil sa pagtangkilik ng kanilang mga suki sa Pambalot PH, ang dating masikip na area nila, napa-renovate na nila in less than a year. Nakapag-expand na rin sila hanggang sa magkaroon ng hiwalay na mga lugar para sa storage at packing. Nakatutulong din ito para ma-achieve ang isa pa nilang adhikain, ang umiwas sa paggamit ng single-use plastic. Sa Metro Manila naman, isa si Rose Ann sa kanilang mga team member. Siyam na taon na siyang housewife bago nagkaroon ng full-time na trabaho. Dati po, nung asawa ko lang po yung nagtatrabaho, lagi kaming gipit. Lalo na sa anak ko po na 750 yung grado niya. Napakamahal pong magpagawa ng salamin. Talaga, kinder pa lang po siya. Kailangan na siyang pasalaminan. Ngayon po, grade 8 na, ganun pa din. Pero ngayon po, napoprovide ko na po, nakakatulong na ako sa mga pangangailangan po nila. Si Tin naman daw, 7 buwan nag-stay sa abroad bago na masukan dito. Medyo mahirap kasi walang communication. Mas madali dito, nung dito na ako nagtatrabaho kasi pag umuwi ako, makikita ko yung anak ko. Tip para sa mga gusto mag-start ng negosyo, hindi nyo kailangan ng malaking puhunan. Pangalawa, start nyo na. Kasi yung iba, gusto nila ng perfect na itsura ng Instagram, perfect itsura, mga photos. Kailangan nyo siya, pero hindi siya yung pinaka-importante. Ang pinaka-importante is yung advocacy nyo kung bakit nyo inuumpisahan to at saka kung paano nyo ibebenta yung mga product. Malay nyo, yung palang mga lalagyan mismo ng regalo, kaya rin kuminang bilang panalong negosyo. Kaya laging tandaan, pera lang yan, kayang-kayang gawa ng paraan. Hanggang sa susunod na Sabado, 10:45 ng umaga dito sa GMA. Ako po si Susan Enriquez para sa Pera